file photo, hindi ba yan yung actual? Gagamit po kasi yung ating mga mga file photos, yung mainstream media. Baka sabihin ninyo, fake news kanya Mr. Maravillas. That's the usual practice po sa mainstream. Isinisi kasi ng ating Pangulo ang massive flooding sa matinding pagbagsak ng ulan. Sabi dito sa report ng Star at One News, Marcos blames heavy rain for massive flooding. Siguradong titirahin naman ng mga critics. O, kita mo na niya, isinisi sa ulan yung baha. Sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change. Kailangan maunawaan din ng tao na yung climate change. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ayan po mga kababayan, si Dante Maravilla. So yung ating Pangulo, nagsagawa po ng aerial inspection kahapon sa Pampanga at saka sa Bulacan. Ito, kuwan man lang ito, file photo. Hindi ba yan yung actual? Gagamit po kasi yung ating mga mga file photos, yung mainstream media. Baka sabihin ninyo, fake news kanya Mr. Maravillas. That's the usual practice po sa mainstream. Tutok na tutok sa kanyang trabaho din yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At sabi ng ating Pangulo, kaya kailangan pag-usapan natin, siguradong babanatan na naman yung ating Pangulo rito. Isinisi kasi ng ating Pangulo ang massive flooding sa matinding pagbagsak ng ulan. Sabi dito sa report ng Star at One News, Marcos blames heavy rain for massive flooding. Siguradong titirahin naman ng mga critics. O, kita mo na niya, isinisi sa ulan yung baha. Sabi ng ating Pangulo, yung heavy rains niya had overwhelmed the country's flood management programs. Yan ang sabi niya after a situation briefing with Central Luzon local officials sa San Fernando, Pampanga. We need to understand that this is not solely due to issues with the flood control project but also the torrential rain, sabi ng ating Pangulo. Levels unprecedented in Philippine history. This is a result of climate change, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Marcos noted that the government is also eyeing long-term flood control projects, including the construction of river dams in Nueva Ecija and along a dike that could extend to Bataan. We have other projects anya in the pipeline. One long-term plan involves constructing a dike road. We are looking at a route extending all the way to Pilar, Bataan. That is the long-term plan. We are currently studying it. The route spans about 100 kilometers, so it will take some time. But the study is already underway. Ito, pagkinggan natin yung kanyang sinabi, mga kababayan. Namin yung briefing tungkol sa flooding situation sa Region 3 at talagang ramdam na napakabigat ang ulan at napakarami ang bumagsak na tubig kaya na-overwhelm lahat ng mga ating mga flood control na flood management program. Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change. Kailangan maunawaan din ng tao na yung climate change ay talagang nandito na at na dyan tayo naapektuhan. Di ba tayo yung gumawa
nakapag-desisyon tayo tungkol sa mga immediate measures na kailangan gawin the immediate term, in the medium term and in the long term. In the immediate term, syempre, aayusin natin yung mga nasira at babalikan natin lahat ng mga nasira. Yun ang pinaka-immediate na kailangan gawin, madalian para matapos ulit. Ang problema din dyan ay hindi pa tayo nakakasiguro kung titigil na yung ulan. Dahil kailangan natin, halimbawa may mga lugar may tubig pa, hindi pa natin ma-assess kung ano yung damage dahil may tubig pa, may binabaha pa, o kailangan natin antayin yan. Pangalawa, binabantayan natin ang panahon kasi kahit yung mga nasira, pag-aayusin natin ngayon, bumalik na naman yan at magkapahat, masisira ulit yung bagong gawa, kaya napakasayang na nga natin gagawin. Kaya medyo kailangan natin alalayan at bantayan ng mabuti na maging effective kung ano man yung gagawin natin ay magiging matibay at hindi mawawala at hindi masisira sa susunod na baha. Kaya lahat ito ay aming napag-usapan at napagplanuhan at immediately there is a project for Sabu River Dams na 5 kaagad sa Nueva Ecija dahil ito yung kumukuha nun sa tubig sa taas. Sierra Madre na yung pinagkukuha nun ng tubig. At yan ay makakatulong para mawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ipon pa tayo ng tubig para gamitin for household use, industrial, for irrigation sa agrikultura. Marami pa tayong mga iba't ibang mga gagawin. Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada mula sa malayo yung ating tinitingnan hanggang Pilar sa Bataan. And we did this the long-term plan sa kasalukuyan na pinag-aaralan ngayon natin. That's about 100 kilometers, kaya medyo matatagalan, pero pinag-aaralan na natin para at least at the very least meron tayong plano at meron na tayong masisimulan doon sa napakahaba na gagawin na dike na kalsada para maharang ang tubig na nanggaling sa dagat sa Manila Bay. So that is the situation that we have now. I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na dala ng pamahalaan ng national government ay nandyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. Patuloy yan hanggang nangangailangan ng tao ay binibigyan natin sila lahat ng mga kanilang pangangailangan. So that is the situation for now. It is still a developing situation. Hindi pa tapos ito. So we will continue to monitor. We will continue to do everything that we can so that we will mitigate the effects of this very strong rain and the flooding that follows it. So baka magalit na naman kayo niyan. Lalo yung mga critics, yung mga DDS. Ang sinisian niya ni PBBM yung ulan. Magtaka kayo kung walang ulan, nagbaha. Ayan talaga, ang sisisiin mo na niyan yung gobyerno. Kasi wala man ulan, yung normal na daloy na tubig sa ilog, tapos biglang napunta sa Metro Manila, na-divert because of human intervention, because of government intervention, o mali yung project. May gano'n na niya, Mr. Maravillas. O diba? May mga construction na limbawa na hindi na pagplanuhan. Pagkatapos yung dating hindi binaba na kasi yung mga binaba dati nambakan. May mga dito sa amin, may mga areas na dati hindi binabaha kasi yung mga dating mababang lugar na takbuhan ng tubig pag umuulan, ayun, ginawang subdivision tapos inelevate. Siyempre, saan pupunta? Ang tubig po, 6 its own level. Mataas na yung dating mababa, ay yung dating binaba na human intervention. Kung yon inapprove ng gobyerno siyempre yung subdivision, kung mga public infrastructure, sisinin niyo yung gobyerno. Pero kung ito yung nangyari, mga kababayan, hindi yung pagbagsak ng ulan, mga ginagawa ng intervention, of course, nire-recognize ng ating gobyerno.
Kaya nga nagpapaimbestiga na marami talagang mga projects ang defective, substandard, yung worse, ghost projects. Di ba? So itinatama na yon ng ating Pangulo. Pero sa totoo lang, talaga naman ang rason, patindi ng patindi po ang bagsak ng ulan. Napakalakas ng pagbagsak ng ulan in just a few hours. In 5 hours, 6 hours, minsan bigla na lang babagsak ng matinding pag-ulan dyan sa Metro Manila. Na-overwhelm po yung ating mga ilog at saka itong mga dating drainage system natin na hindi man nakadesign na para sa napakalakas na pagbagsak ng ulan ngayong mga panahon na to because of the climate change. Yun ang punto ng ating Pangulo. So kaya, kailangan nating i-revise, ay ayusin natin, papalakihin. Siyempre, ang isa pang pakiusap din naman ng ating Pangulo, makipag-cooperate yung publiko, yung pagtapon po ng mga basura sa ilog, dapat sa tamang lugar, yung garbage collection, ayusin din ng mga LGUs. Kasi pag hindi po, nababara yung mga ilog natin. Imbis mabilis yung pagdaloy, nababara, yun, pumupunta sa mga kabayan. Comes now the flooding. So aggravating situation. Na-aggravate po yung problema sa pagbabaha. Yan ang punto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa Bulacan nga po, may mga dating hindi binabaha. Lubog na ngayon mga kababayan sa baha. Bakit? Ayun na nga po, may mga development na ginawa sa ibang lugar. Ayun, yung baha pumunta doon sa mga subdivision. Ang dami ng lubog po dyan sa Bulacan. Nakakaawa nga po, mga kababayan. Ngayon, report ng GMA, Sitio Paryahan sa Bulacan, unti-unting lumulubog sa loob ng 20 taon na. 20 years. Yan ang kalagayan nila. The past 20 years. Kawawa po. Ano sabi ng mga eksperto? Dahil sa napalitan yung land use ng area. So yung dating mga lugar na dati lubog sa tubig ay dumping siguro doon, ginawang kung anong structure nilagay, napunta sa ibang lugar na dating subdivision. At siyempre yung sea level rise, global warming, climate change. Yan sabi mismo ng mga eksperto. So may mga areas tayo, hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa ibang bansa, ang biglang nilamo ng dagat, iyon ang nangyari sa Sitio Paryahan sa Bulacan. You see, 20 years nang nakalubog. So, kailan pa lang naging presidente yung ating Pangulo? 2022. 6 years na naging presidente si Digong na resolbahan yung problema. Di ba hindi? Bakit hindi kayo nagagalit? 20 years na, panahon pa ni GMA, mga kababayan, lubog na yan. Hindi na nasolusyonan ni GMA, hindi nasolusyonan ni, tawag dito, ni Pinoy, hindi nasolusyonan ni Digong. Tatlong mga lumipas na presidente. Tapos ituturo ninyo yung ating Pangulo. Huwag turo ng turo, tama yung paliwanag ng ating Pangulo. So, ang kailangan natin ay adaptation. We have to adapt sa changing climate. Ayun ang ginagawa ng mga programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, mali na walang ginagawa yung ating Pangulo at yung Congress, yung Senado, nakatutok sa impeachment imbes dito sa pag-address sa mga problema sa baha. Ina-address po ng ating Pangulo at trabaho yun ng executive. Yung impeachment, trabaho ng Senado, trabaho ng Kongreso. So kanya-kanya sila na trabaho. Hindi ko mo bumabaha, hindi na ituloy yung impeachment kay Sara Duterte. Hindi pwede ang ganon. Pag ganyan, di happy ang korupsyon. Happy kayo kasi lusot yung ninyo, yung idol ninyo. Hindi pa pwede. Dapat papanagutin natin yung dapat managot. Okay po? And in fact, itong mga pagbabaha ay dahilan sa neglect ng mga previous administrations na ngayon naman ng ating present administration na ginagawan ng paraan ng ating Pangulo na maayos. Okay po? Ayan man lang mga kababayan, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties.
O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.